What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Ako nga po pala si Mr. Realytics from Pasig City, isang Gen Z vlogger na naghahangad po ng isang transparency and good governance sa ating bansa balang araw. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming Mayor Vico Soto at na may suportahan po natin siya. At dahil isa po si Mayor Vico sa mga patunay na meron pang pagbabago at meron pang pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Yun lamang po mga kaparing, at ngayon pag-usapan po natin. So dito po So kung if you remember po mga kaparing na nagkaroon po ng matinding pinsala sa Cebu, sa Bogo, sa Cebu, kung saan dahil nga po sa lindol na nagganap doon, kasi marami pong namatay at marami pong nawalan ng tirahan, marami pong walang pagkain, walang makain. Few hours lamang po mga kaparing pagkatapos nun ay nagsabi po ang Pasig LGU, especially po si Mayor Vico Soto, na magbibigay po o handang tumulong ang Pasig City sa Cebu para po sa mga pangangailangan, sa tulong pinansyal at syempre sa pagpapadala po ng mga pwede pong kailangan na maitulong po dito. Mga rescue team, mga medical team, etc. So eto nga po mga kaparing. Basahin po natin from Pasig City Public Information Office. Financial assistance mula sa mga Pasigueño para sa mga nasalanta ng lindol sa probinsya ng Cebu at Bagyong Opong sa Oriental Mindoro. So hindi lamang po ito mga kaparing sa Cebu, maging sa Oriental Mindoro nagpadala na rin po ng tulong ang Pasig City LGU. Grabe. Wow, thank you po, thank you. Mga financial assistance para sa mga nasalanta ng lindol sa probinsya ng Cebu at Bagyong Opong naman sa Oriental Mindoro naman ang naibigay ng pamahalaang lungsod ng Pasig ngayong araw, October 9, 2025. Wow, thank you naman po. Hindi naman po kasi nakakapagtaka pa na nakaya po ng ating lungsod Pasig na makapagpadala po ng tulong pinansyal sa mga lungsod o sa mga probinsya po na naapektuhan ng matinding mga kalamidad gaya ng lindol, gaya ng bagyo. Dahil ang Pasig po, ang ating lungsod Pasig ay pang-apat sa pinakamayamang lungsod sa buong bansa. At isa pa, dahil meron tayong maayos na gobyerno, nagagawa nating makatipid ng milyong halaga na nagagamit po natin sa ibang mga proyekto o naitatabi po natin para sa biglaang pangangailangan ng ating lungsod kapag meron mga trahedya o kaya naman kapag meron tayong tulong na ibibigay sa ibang mga karating nating lungsod o sa mga probinsya. Kaya ito nga po yung nangyayari ngayon mga kaparing dahil sa maayos na gobyerno ng Pasig, at yan nga po ang nangyayari ngayon mga kaparing dahil nga po sa maayos na gobyerno po ng lungsod Pasig ay nagagawa po natin makapagbigay o makapagpadala ng tulong pinansyal sa mga sa ating mga kababayan na naapektuhan nga po ng matinding kalamidad gaya ng lindol at bagyo. So, kudos po mga kaparing. Kudos po mga kaparing. Hindi lamang po sa lungsod Pasig, maging sa ibang mga lungsod na nagpaabot po ng tulong sa mga kababayan po natin sa Cebu at sa mga probinsyang nasalanta po ng mga bagyo. Tanggap ni Governor Pamela ang financial assistance na nagkakahalaga ng 2 million pesos mula sa delegasyon ng lungsod Pasig na nasa Cebu sa pangunguna ni 12 Sangguniang Panglungsod Committee, Chairperson Councilor Warren Inocencio, Councilor Volta de los Santos at Councilor Buboy Agustin. Samantala, personal na inabot ni Mayor Vico Soto kina Governor Bons Dolor at First Lady Hias Govenda Dolor ang financial assistance para naman sa probinsya ng Oriental Mindoro na nagkakahalagang 1 million pesos. Wow. So, malaking pera po ito mga kaparing at marami po tayong mga kababayan na matutulungan sa binigay po na ito na financial assistance po from Pasig City. And sana nga lang po hindi mapunta ito sa mga politiko, 'di ba? Sa mga corrupt officials po natin diyan. Pati pa naman yung pagtulong po ng ibang mga lungsod, yung mga binibigay pong pera para sa mga kababayan po nating apektado. Sana wag na po nating ibulsa pa. Parang awa nyo na po. Parang awa nyo na. Nakakaawa na po yung mga kababayan natin dyan. Sana naman, huwag nyo nang kunin pa yung napakaliit na halaga para sa inyo. Kasi kung tutuusin po kasi to be honest naman po kasi talaga, napakaliit lamang po ng 2 milyon
2 milyon, 1 milyon, napakaliit lamang po niyan para sa mga politiko, sa mga korap na politiko. Para sa mga kababayan natin, napakalaking bagay po niyan, napakalaking pera po niyan, at malaking tulong po yan para sa kanila. Pero para sa mga korap na politiko, napakaliit lamang po niyan. Kung tutuusin, barya lamang po yan para sa kanila. 'Di ba? Kung yung mga anak nga nila kayang gumastos ng kalahating milyon, 1 milyon sa mga gamit, sa mga pagkain, sa mga luxury na mga bagay, yung mga politiko pa kaya, 'di ba? Napakaliit lang po niyan. Pero kahit napakaliit na pera lamang, 1 milyon, 2 milyon, kinukuha pa yan nila. Kasi nga naman, sayang nga naman, 'di ba? Para sa kanila. Magsisimula tayo sa maliit na halaga hanggang sa pinakamalaking halaga, kunin natin. Kaya sa mga korap na politiko diyan, huwag niyo na pong pag-interesan itong pera na ito na binigay no, mula sa lungsod Pasig at mula sa ibang mga lungsod para po sa mga kababayan natin diyan. Sana po. At kung sino mang kukuha ng pera ng mga perang binigay ng ibang mga lungsod para sa mga kababayan natin diyan, tamaan sana kayo ng kidlat. Di joke lang. Pero sana. Bukod sa financial assistance, ay nakatanggap din ng mga nasabing probinsya ng emergency go bags mula sa lungsod ng Pasig. Ito po yung bag no, from Pasig City. Meron po kami nito dati eh. I guess wala na yata dito. Pero kompleto po yun mga kaparing sa mga, kumaga andun yung mga first aid kit. Andun yung mga, may mga gamot yun, may mga basta lahat po ng mga pwedeng gamitin no, sa mga first aid kit. Nandun po lahat, kompleto po 'yon. As in kapag bigla po nagkaroon ng biglaang aksidente, so andun po kompleto po lahat doon sa bag na 'yon. So binibigay po 'yon no, from Pasig LGU. At lahat po ng mga Pasigueño nakakatanggap noon taon-taon. Kami nakatanggap kami noon, marami. Ilan ba yung natanggap namin noon? Kaso ngayon wala na kasi. Ewan ko kung nasaan napunta. Ngayong araw ay opisyal na ring nagtapos ang deployment ng 15 kawani ng pamahalaang lungsod ng Pasig mula sa Cebu. Maraming salamat sa mga kawani na hindi nagkatubiling sumama sa deployment papunta ng Cebu para makapaghatid ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng psychosocial first aid, medical assessment at infrastructure audit. Lubos din nagpapasalamat ang pamahalaang lungsod sa lahat ng tumulong sa team na na-deploy sa Cebu. Matatandaan no October 2, 2025, isang Special Disaster Risk Reduction and Management Council meeting ay naprobahan ng DRMMC resolution ang nagbibigay ng mga kabuang 5 million pesos sa 5 lokal na pamahalaan na lubhang naapektuhan ng bagyong Nando, bagyong Opong at magnitude 6.9 na lindol. Wow. Okay. So, ito nga po mga kaparing no. Grabe po mga kaparing, 'di ba? 5.5 million pesos ang binigay mula nga po sa Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Fund 2025 Quick Response Fund. Grabe, thank you po. 5.5 million para sa mga kababayan natin dyan, no? Sa mga naapektuhan o apektado. So, ito po yung larawan mga kaparing. Ayan, no? Ito po yung bag na sinasabi ko. So, actually, meron pang isang bag yan eh. Mga ganito kalaki, no? Ganyan, no? Yan. Tapos, kompleto po yun ng mga first aid kit. Yeah, binibigay po yun sa lahat ng mga Pasigueño. So again, sana po wag na po nating pag-interesan no yung perang 'yan na binigay mula sa pamahalaan ng Pasig at mula din po sa iba't ibang mga pamahalaan. Sana po wag na po nating pag-interesan. Parang awa nyo na po sa mga korap na politiko diyan. Matakot naman po kayo sa parusa. Matakot naman po kayo sa itaas, 'di ba?